Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na pag in-start daw ng customer itong makina niya, may maingay. Sa umaga to pa nag-start, gumaganon. Malakas ba? Narinig yung mga boss, ayon kay customer, malakas daw yung ingay niya pag nag-start siya sa umaga. Pag ganyan mga boss, lalo't nag-start ka sa umaga, nakakarinig ka ng ganon. Kadalasan yung ingay galing sa drive belt. Lalo na't matagal na rin yung drive belt mo. Sa pagtanggal nitong alternator drive belt niya, gumamit ka dyan ng socket wrench sa number 14. Ihitin mo itong tensioner pulley niya pakaliwa para lumuwag yung drive belt mo sa pagkakatulak nitong tensioner pulley. Pag maluwag na yan, ilihis mo na itong drive belt mo dito sa tensioner pulley. O diba? Bumitaw na siya. Ilapit ko naman itong camera mga boss dahil nga sa bago ko tuluyan tanggalin itong drive belt ng alternator, syempre naman tatandaan ko yung mga inikutan niyang pulley. Ganun lang naman para pag binalik nyo itong drive belt dito sa alternator nyo, hindi kayo mahirapan. Ibaba ko muna itong camera mga boss para maifocus ko yan. Para matanggal ko na itong drive belt niya dito sa mga inikutan niyang pulley. Dahil nga sa maluwag naman na itong belt, hilahin nyo na lang yan mga boss. Basta siguraduhin nyo lang na natandaan nyo yung mga inikutan niyang pulley. Kaya lang mga boss, bago nyo tuluyan tanggalin itong alternator drive belt nyo, kailangan nyo munang tanggalin itong aircon belt niya. Kasi nga, nakaharang yan. Kaya lilipat ako dito sa driver side na gulong para maluwagan ko itong tensioner pulley adjuster niya mga boss. Ayan dito banda. Tatanggalin nyo nga lang itong nakakover dito sa tensioner pulley nyo. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na 3 plastic clip. Ayan mga boss yung tinatanggal ko. Tapos itong 2 plastic clip pa sa ibabaw, ilusot nyo na lang itong cover nyo, rubber naman yan Tsaka nyo ngayon siya ilihis. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, kita na itong tensioner pulley niya. Gagamit ka ngayon dyan ng box wrench na number 14. Luwagan mo itong nut dito sa tensioner bearing mo. Pihitin mo pakaliwa itong nut niya. Hindi nyo kailangan tanggalin itong tensioner pulley. Luwagan nyo lang yung nut niyan. At pag baluwag na, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 14. Yan tinuro ng daliri ko mga boss. Yan yung luluwagan mo. Para mag-adjust pa abante itong tensioner pulley mo nang sa ganon, lumuwag itong belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong bolt adjuster ng tensioner pulley, pinipihit ko lang naman yan pakaliwa. Pag okay na, itulak mo itong tensioner pulley mo paabante para itong belt maluwag mo siyang matanggal. Yun lang mga boss, hindi ko na i-play itong camera dahil nga sa nahirapan akong tanggalin itong aircon belt niya. Tinanggal ko dito mga boss yung idler pulley niya. Meron ka lang naman doon tatanggalin na 2 bolt na number 12. Pero huwag kayong mag-alala mga boss, mamaya ipapakita ko rin naman sa inyo yan. Pag inilagay ko na yung idler pulley niya, tanggalin ko muna itong aircon belt mga boss. Ililihis ko lang naman yan dito sa mga pulley niya. Ganun lang naman ang pagtanggal niyan. After ko matanggal itong aircon belt, isunod ko naman itong alternator belt niya mga boss, yung drive belt. Ayan At ito na mga boss, dahil nga sa matagal na rin pala itong mga drive belt ni customer, pinapalitan niya na yan parehas, yung aircon belt pati itong alternator belt. Ito nga pala yung diagram ng inikutan ng alternator belt mga boss, yung bandang kaliwa, at sa bandang kanan naman, yan yung inikutan ng aircon belt niya. Sa paglagay niyan mga boss, ipasok nyo itong alternator belt dito sa fan blade niya. Kailangan kasi maitawid nyo yan dito sa fan blade para mailagay nyo itong drive belt dito sa mga pulley niya. Ayan mga boss, naitawid ko na itong drive belt. Pwede ko na ngayon ilapat itong ipin ng drive belt dito sa mga pulley niya. Kailangan mga boss, pantay yan Hindi pwedeng nakasalise. Dapat lapat na lapat yan dito sa pulley niya, itong drive belt. Maging dito sa ibabaw na pulley niya at sa ilalim, dapat maayos yung pagkakalapat ng ipin ng drive belt. At syempre naman mga boss, importante na natandaan nyo yung inikutan ng drive belt nyo dito sa mga pulley niya. Pag inilagay nyo yan, pwede naman picturean nyo para hindi kayo malito. At ito nga mga boss, tinititigan ko maigi kung tama ba yung pagkakalagay ko ng drive belt dito sa mga pulley niya. Ayan, okay naman ako dito sa baba mga boss Sisilip naman ako dito sa taas. Check ko yan kung tama ba yung pagkakalapat ng ipin niya dito sa pulley. Ayan mga boss diba nakita nyo, lapat naman siya. Kaya balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer dahil nga sa okay naman na yung pagkakalapat nitong mga ipin ng drive belt at yung inikutan niya, okay na rin dito sa mga pulley. Kaya isasampa ko na itong drive belt dito sa tensioner bearing. Napansin nyo, hindi ko na nga tinanggal itong socket wrench sa number 14. Kaya hilahin nyo na lang ulit itong power handle nyo pakaliwa para yumuko yung tensioner at may patong nyo itong drive belt. Pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong power handle pati yung socket wrench sa number 14. Tapos kapain mo itong drive belt kung okay ba yung pagkakalapat niyan dito sa pulley.
At dahil sa okay naman, ilapit ko na itong camera para makita nyo ng actual itong inikutan ng drive belt niya. Ayan o. Kaya nga kung mapapansin nyo, 6 na puli yung inikutan ng drive belt niya. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa pagkabit ng bagong aircon belt. Pasok ko muna itong aircon belt niya. Tapos pagdating dito sa ibabaw, hihilahin ko yan mga boss para may ilagay ko yan dito sa mga puli niya. Kailangan kasi mga boss na itong inikutan ng aircon belt mo, tinandaan mo rin. Sa pagkabit naman ng aircon belt mga boss, madali lang tandaan dahil kaunti lang yung pulley na inikutan yan. At ito na yung idler pulley niya mga boss na hindi ko na ipakita sa inyo nang tinanggal ko dahil nga sa hindi ko na i-on yung camera. Huwag kayong mag-alala dahil sa pagtanggal at pagkabit nitong idler pulley, napakadali lang naman. Meron lang yan 2 bolt na number 12 na tatanggalin ka. Tapos mapupull out mo na itong idler pulley mo. Sa pagkabit naman, itapat mo lang siya dyan. Tsaka mo ngayon ilagay na yung 2 bolt na number 12. Ganun lang mga boss, wala siyang big deal doon. Pero wag mo muna siyang i-final lang higpit. Balikan mo muna itong tensioner pulley mo. Dahil nga sa kailangan mo munang isampa itong aircon belt mo dito sa pulley niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dito na lang sa tensioner pulley, hindi nakasampa itong aircon belt. Kaya lang medyo masikip pa mga boss, kaya ang diskarte dyan, luwagan mo pa itong bolt adjuster ng tensioner. Ayan niluwagan ko pa siya para maitulak mo itong tensioner pulley at may isampa mo na itong aircon belt dito sa tensioner pulley mo. Ayan mga boss, naipatong ko na itong aircon belt. Gagamit ka ngayon dyan ng socket wrench na number 14. Pihitin mo itong tensioner bolt adjuster niya pa kanan para humigpit itong aircon belt mo. Siyempre naman, wag naman sobra-sobra sa pag-adjust dito sa bolt adjuster ng tensioner mo. Hindi pwedeng masyadong mahigpit itong belt. Dapat meron siyang clearance or play. Pag diniin mo itong belt, ayan di ba? Nalulubog mo itong aircon belt mo. Hindi kasi pwedeng masyadong banat itong aircon belt. Pwedeng ma-damage yan o kaya naman magkaroon ng ingay dito sa bearing. At ang masakit, pwedeng maapektuhan itong aircon compressor mo pag sobra yan sa higpit. Balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan mga boss dahil nga sa itong idler pulley, meron niyang 2 bolt na kailangan ko pang i-final yung higpit. Ayan mga boss gamit yung socket wrench na number 12, i-final ko na yung higpit dyan. Kaya ako naman tinanggal itong idler pulley ng aircon mga boss para hindi ako mahirapan magtanggal nitong aircon belt. Kung makikita nyo mga boss, ang chine-check ko dyan yung nilapatan nitong aircon belt dito sa pulley. Sinigurado ko na walang nakalihis na ipin ng aircon belt. Importante na itong aircon belt nakalapat yan ng maayos dito sa pulley niya. Kasi mga boss, pag sumablay ako dyan, wala nang pangalawa yan. Sigurado ba dadamage itong ipin ng aircon belt, maging yung belt ng alternator. Kaya napaka-importante na ma-check ko maigi yan bago ko pa-start itong makina. Sa final mga boss, higpitan ko na itong nut ng tensioner bearing. Ayan mga boss pwede kayong gumamit dyan ng socket wrench na number 14 para mahigpitan nyo ng maayos itong nut dito sa tensioner bearing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, mahigpit na yan. Kapain ko pa rin itong belt niya mga boss kung okay. Okay naman siya, kaya pa-start ko na itong makina. Okay, good. Before kasi mga boss, ayon kay customer, pag na-stack na daw itong sasakyan niya ng medyo matagal or nakating na siya ng medyo matagal tapos in-start niya na itong makina, nakakarinig na siya ng ingay. Yung bang pag nag-start siya, gumaganon. Pero ngayong bago na itong belt, wala nang tutunog dyan. Di ba kapatay na? Para maikabit ko ng maayos itong cover niya dahil nga yung sumisingaw dyan sobrang init, pinaswitch off ko na muna itong makina mga boss. Tapos itong cover niya, ilalagay ko dyan yung 3 plastic clip niya. Ayan yung isang plastic clip mga boss, ilagay ko na. Dito naman sa itaas yung pangalawang plastic clip, ilagay ko na rin yan. At yung pangatlong plastic clip mga boss, dito na yan sa dulo. Ayan. At dahil nga sa maayos ko naman na ilagay na itong cover niya, dito naman ako ngayon sa ilalim ulit ng sasakyan ni customer. Yung engine cover niya mga boss, yung bakal, ilalagay ko na rin yan. Meron lang naman yung 2 bolt na number 12 na tinanggal ko. Ayan na mga boss, ibalik ko na itong 1 bolt na tinanggal ko. Tapos ito naman yung pangalawang bolt na tinanggal ko pa. Ipakapit ko na ulit yan dito sa thread niya. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para i-final ko na yung higpit. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, pero nahigpitan ko yung 4 na bolt na number 12 dito sa cover ng makina ni customer. At dahil sa okay na ito mga boss, alisin ko muna itong nakapatong sa sasakyan ni customer tapos pa-start ko na yan.
Ayan mga boss, after ko mapa-start itong sasakyan ni customer, hinayaan lang namin umaandar itong makina dahil nga sa gusto niyang marinig kung meron pang lalabas na ingay. Kaya lang mga boss, wala naman na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Ibaba ko na itong hood, babu. Pero in fairness mga boss kita nyo naman itong sasakyan ni customer pinormahan niya. Kita nyo yung mugs niya, ang ganda. Tapos yung gulong niya maganda rin, malapad siya. At yung tayo niya medyo lowered. Yun nga dahil sa ang nagdala dyan, itong gulong niya. Tapos malapad pa, kaya bumagay. Ito naman mga boss sinasabi ko, para sa akin lang yun. Kumbaga sa paningin ko lang, nagandahan lang ako dito sa pagkakaporma ng sasakyan ni customer. Para sa akin, bumagay kasi itong gulong niya. Muli mga boss, maraming salamat ulit sa panonood.